Anyway, yan yung ano, yan yung issue ngayon. So, ang malinaw mga kabunyog, may probable cause. Ang malinaw dito, may probable cause ito. Ngayon pa lang makikita mo na may probable cause. Kahit wala pa yung testimonya ni Madriaga, may probable cause tungkol sa pagwawaldas ng pera ng bayan, confidential funds. Ang linaw-linaw. Ano ang nalaman natin? Ano ang nalaman natin dito sa hearing na ito? Yung unang hearing pa lang yan ha, unang araw pa lang. O ano ang sabi ng COA? Sabi ng COA, ito matagal na itong paulit-ulit na sinasabi ng mga DDS. Wala pa naman daw na final na desisyon ang COA. Nire-review pa daw ng COA kasi may appeal ang kampo ni Sara. May binigay daw na notice of disallowance sa confidential funds ang COA. Pero hindi pa daw yun final. Naka-appeal pa, rine-review pa. Bakit daw parang pag nagsasalita daw kontra kay Sara, final na yung desisyon ng COA. O anong lumabas doon sa hearing? Final na ang desisyon ng COA. Ibig sabihin, denied yung appeal. Talagang illegal yung paggastos ni Sara ng 73 million na confidential funds. Bakit mayroong 73, mayroon pang 375 na binabanggit? Mga kabunyog, 2 taon binigyan ng confidential funds si Sara. Sa 2 taon na yan, ano pa ang Duterte at Marcos. Noong 2022, pag upo nila, binigyan si Sara ng 125 million na confidential funds. Yan yung inubos sa 11 days. 11 days. Pero sabi nga ni Madriaga, hindi naman 11 days. Isang araw ko lang yan dinispose kung kani-kanino. 18 hours. ha? Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yung 2022 na confidential funds worth 125 million, binusisi ng COA yon, yung 73 million doon sa 125 million, dinisallow. Ngayon, nag-appeal si Sara. Ang sabi ng mga DDS, hindi pa naman nagdidesisyon ng COA. Mayroon na. Pinaalam na sa atin doon sa hearing nung April 14, sinabi na ng COA na nandun na hindi, final na. Dininay yung appeal. Kaya yung review, denied. So, ang recourse nila, Sara, niyan sa Supreme Court. Pero as far as the COA is concerned, final na ang desisyon ng COA. Final na yan. Sa Supreme Court, ano na yan? So, ang Supreme Court naman, kapag ang nagdi-decide ay ahensya ng gobyerno na expert sa ganyan, hindi na yan binabago ng Korte Suprema. Kasi sino ba ang mas expert dating sa mga confidential funds? Supreme Court? Hindi, COA yan. Binabago lang yan ng Korte Suprema ang desisyon kapag may nakikitang napakamali sa desisyon. Pero tungkol yan sa irregular nga ba itong paggastos na to? Illegal nga ba itong paggastos na to? Ang magdidetermine diyan pagdating sa mga audit, COA yan. Kaya lang, lang naman, ang Supreme Court, last resort. Para lang, pero bibihira yan na binabaliktad ng Korte Suprema ang desisyon ng COA? Hindi. Bibihira yan. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, mayroon pang isa, yung 375 million. Mayroon kasi pang confidential funds si Sara noong 2023. 2 taon siya may confidential funds 22-23. Kaya, sa totoo lang, kung hindi nag-away ang Marcos at Duterte, grabe, busog na busog si Sara. Grabe, anong tawag diyan? Mawaldas sa pera ng bayan. Pag upo pa lang nila ni PBBM, humingi ka agad kay PBBM, binigyan naman ni PBBM ng 125 million galing sa Office of the President. Noong 2023, hindi pa magkaaway ang Duterte at Marcos. 2.3 billion ang budget ng OBP. Aside pa sa 500 million na confidential funds. Tapos may confidential funds pa ang DepEd. Tapos napakarami pang pondo ng DepEd. Yan si Sara. Yan si Sara. Swapang sa pera, talagang matindi. Tapos ngayon, nung pinapanagot na, wala na. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ang malinaw dito, may probable cause. Kahit wala pa yung testimonya ni Mad. Kaya nga, yung COA pa lang, dinisallow na eh. Final na yung disallowance
doon sa 73 million. Final na. Doon sa 375 million, may disallowance, pero inapil pa ni Sara. Yun ang hindi pa final. Pero yung 73 million, final na. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, ang sitwasyon dito, doon pa lang makikita mo na yung probable cause. Probable cause na yon. Tapos yung ginastos mo yung 125 million in 11 days, ay napakalaking probable cause na yan. Tapos nung hiningan ka ng liquidation, ang mga pangalan na sinabmit mo, Mary Grace Piatos, Oishi, ang palusot nila dyan, hindi, confidential funds kasi yan, hindi pwedeng tunay na pangalan. Okay, pero anong nangyari dun sa mga perma? Hindi naman pwedeng sabihin mo na pare-pareho ang perma. Ay ang nangyari, inanalyze ng document expert, handwriting expert ng NBI. May 36 na mga liquidations, 7 tao lang ang sumulat. Ang tindi, mga kabunyog. Kaya sa totoo lang, yan yung Kaya kung probable cause at probable cause, ang linaw ng probable cause. Ngayon pa lang, ang pinag-uusapan natin, probable cause, hindi pa naman guilt. Hindi pa ito guilt. Iba naman ang guilt, madidetermine yan sa hearing sa Senado, sa trial. Pero dito, probable cause lang naman. Ay dito, kung probable cause lang, tambak. First day pa lang yun, Sa April 22, mayroon na namang hearing, unexplained wealth naman, yung hindi may paliwanag na yaman. Titingnan yung paglobo ng kanilang mga yaman, ari-arian, based sa SALN. Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Pagkatapos yung sa SEC, Securities and Exchange Commission, yung mga negosyo nila Sara at Manscarpio. Katapos yung binabayaran na income tax. Yan yung mga pag-uusapan sa bank records. Isusumpi na rin ang AMLAC, Anti-Money Laundering Council. Yan. Si Trillanes, mag-a-appear sa April 22. Sa susunod na naman ng mga hearings, yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, yung ipapa-assassinate. Ano na naman yan? Mayroon na namang ebidensya dyan. Maraming ebidensya dyan. Nag-imbestiga na niya ng NBI. At saka napanood naman natin sa video yung mga sinabi ni Sara na no joke, no joke. Di ba sabi ni Sara? Ngayon, sinasabi ni Sara, joke lang daw yon. Pero doon mismo nung nagsalita siya, no joke, no joke. Kaya kung pag-uusapan natin probable cause lang, may probable cause. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, ang sinasabi ni Nalapanilo ay bakit daw masyado pang pinapatagal ng Kamara, dalhin na daw yan sa Senado, doon na daw magkasubukan. Alam nyo mga kabunyog, itong mga DDS na to, hindi mo maintindihan, itong mga tulad nila Argo, noong binilisan sa Kamara, dinala na sa Senado para matapos kaagad ang impeachment. Wala nang mga hearing. Kasi nga, mayroon naman ng more than 1/3 na perma 260 na nga. Ngayon, dinala sa Senado. Yun yung ginamit noong 2025. Question ng kampo ni Sara. Kasi dapat daw binigyan siya ng pagkakataon na sumagot sa hearing. Sa Kamara pa lang dapat may hearing na. Yun naman yung sinang-ayunan ng Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, tama. Kahit sa Kamara pa lang dapat may hearing. Dapat bigyan ng opportunity to be heard itong respondent o si Sara. Okay, ganun na naman ngayon yung ginagawa. Tapos nung nagkakaroon na naman ng hearing, ang reklamo na naman nila Salvador Panelo. Bakit pa raw ang dami pang hearing sa Kamara? Dapat daw, diretso na yan sa Senado, doon na lang magkasubukan. Talaga kayo? Ano ba talaga yan? Mga kabunyog? Hindi maintindihan Kaya nga medyo nagiinit na rin si Congresswoman Beatrix Listro Kaya lang napakabait ni Congresswoman Beatrix Listro, napakapasensyosa. Di ba? Tapos nung magsisimula na yung hearing, nagreklamo yung mga DDS, dinala pa sa Korte Suprema yung kaso, nagpetisyon na naman. Kasi daw, ang gagawin daw nila Congresswoman Beatrix Listro ay magkakandak ng mini trial. Bawal daw yon. Kasi dapat ang trial sa Senado lang. Okay, ang ginawa na naman ngayon, nilinaw ni Congresswoman Beatrix Listro. Wala tayong probing questions clarificatory lang tayo, clarificatory lang. Ang gusto naman ni Marcoleta, ni Paulo, yung anak ni Marcoletang Rodante,
Ba't daw siya hindi binibigyan ng pagkakataon na busisiin si Madriaga? No? Kinokontrol daw yung mga pagtatanong niya. Sabi naman ni Congresswoman Beatrix Listro, eh, di ba sabi nga, hindi tayo dapat ng probing questions, dapat ano lang, clarificatory lang. Oh, kaya makikita nyo ngayon nung gusto ng Kamara na gawing mabusisi ang hearing, ayaw ng mga DDS kasi mini trial na daw yan. Nang ginagawa naman ngayong mabilis, hindi binubusisi, nagrereklamo na naman. Kahit dyan sa cheque na yan, sabi ng mga DDS, bakit daw pinalusot ng Kamara yung cheque na yan? Hindi daw binusisi yung mga check number, yung mga perma. Sus naman. Ano yan mga hindi mo maintindihan tong mga DDS na ito. Ha? Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.